Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gascon. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, kilalang manggagamot sa bayan ng Mandaon itong si Gascon. Siya ang madalas lapitan ng mga taong may problema sa espiritual, kagaya ng mga nakulam o kaya na may nabarang. Bata pa lamang, sinanay na ito ng ama, maging tagapagmana ng lahat ng kaalaman at pamamaraan bilang isang manggagamot. Buong puso nitong tinanggap ang pamana ng ama at hindi naglaon ay kinilala sa kanilang lugar, maging sa mga karatig probinsya. Halos lahat ng kababalaghan ay nasaksihan na ni Gascon, ngunit hindi niya akalaing may isang bagay pa siyang matutuklasan. Bilang manggagamot, hindi lang kaluluwa ng tao ang kayang lunasan. Minsan maging ang mga elemento humihingi din ng tulong sa kanya. Laking gulat ng binata nang minsang magawi ito sa gubat upang manguha ng mga halamang gamot. Mula sa kinatatayuan, nasipat ni Gascon ang tatlong katawan na buong akala niya mga pangkaraniwang tao. Ngunit nang lapitan niya ito, napagtanto ng binata na mga bangkay ng dalakit noon ang natagpuan. Dali-dali itong lumabas ng kagubatan dahil alam niyang hindi ito magandang pangitain. Pagkarating sa tahanan, naupo ito ng sandali habang iniisip kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay ng tatlong matataas na engkanto. Nakatitig lamang sa kawalan ang binata nang biglang may kumatok at napatayo ito sa gulat. Dali-daling binuksan ang pintuan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dalawang mabalahibong nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Alam ni Gascon ang dahilan ng pagpunta ng mga ito. Kaagad niyang pinapasok ang mga nilalang. Napansin ng binata na ang isa sa kanila ay may sugat sa gawing tagiliran. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo mula dito. Kaya dali-daling kumuha ng tela ang binata upang itapal sa sugat. "Kaibigan, sabihin niyo kung ano ang nangyari. Kanina lang sa gubat may tatlong dalakit nun din ako nakita. Tapos ngayon naman, dalawang agta at ang isa ay may sugat pa. Sabihin niyo nga sa akin ang totoo. Kayo ba ang may gawa nun sa mga dalakit nun na yon?" Tanong ng binata. "Hindi. Hindi kami ang pumatay sa kanila, kundi ang sarili nilang kalahi." Tugon ng isa sa mga agta. Nagtaka naman si Gascon sa mga sinabi nito. Sarili nilang kalahi? Hindi ba malalapit ang mga dalakit nun sa isa't isa? Bakit naman sila magpapatayan? Muling tanong ni Gascon. Sa pagkakataong yon, sinalaysay ng agta kung ano ang totoong nangyari. Ayon sa nilalang, isang malaking digmaan ang napipintong maganap sa dimensyong pinagmula nila. Ito ay sa pangunguna ng mga dalakit nun. Dagdag pa nito, ang tatlong dalakit nung nakita ni Gascon ay iilan lamang sa mga itinuturing na traidor ng kanilang pamunuan. "Digmaan? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Bakit naman gusto ng dalakit nun ng digmaan?" Tanong ni Gascon. "Gusto nilang maibalik sa kanilang pamumuno sa kabilang dimensyon. Ngunit hindi pumayag ang iba pang maangkan. Sa kadahilan ng nais nilang maging malaya sa paggawa ng mga pasya
At ayaw nila maging sunod-sunuran sa mga nilalang na mas mataas ang tingin sa sarili. Tugon ng Agta. Akalain mo yun? May ganun din pala sa kabilang mundo, no? Kayo, ano bang nangyari sa inyo? Tanong ni Gascon. Dalawang angkan lang naman ang nag-aaway. Ang mga diwata at mga dalakit nun. Nadamay lang kaming mga mabababang uri. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy pa ding ginagamot ni Gascon ang sugat ng Agta. At nang matapos na siya, pinagpahinga muna ng binata ang dalawang nilalang sa kanyang tahanan. Dumito na muna kayo hanggat hindi pa magaling ang sugat ng kasama mo. Hindi na muna ako tatanggap ng pasyente dito sa bahay. Ako na mismo ang pupunta sa kanila. Mungkahi ni Gascon. Sabay pasok sa silid. Nahiga ito sa kama para makapagpahinga. Ngunit habang nagpapaantok, nakarinig ng malalakas na sigawan ang binata. Nagmumula ito sa kagubatan, nakatabi lamang ng tahanan. Dali-daling tumayo si Gascon upang tignan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang dalawang pangkat na nagsasalpukan sa loob ng kakahuyan. Maliwanag ang paligid dahil sa mga alitap-tap na sumasama sa mga ito. Naku, naloko na. Dinala pa talaga nila sa mundo ng mga tao yung gulo nila. Wika ni Gascon sa sarili. Kahit hindi nila dadalhin sa mundong ito ang laban, apektado pa din kayo. Isa sa mga dahilan kung bakit kami nandito, para hingi ng tulong mo, Gascon. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. May ilan pa kaming nilapitang kagaya mo. Bukas malalaman natin kung makikiisa ba sila o hindi. Sa ngayon, huwag kang mag-alala dahil hindi makakarating dito ang mga naglalaban. Tugon ng Agta. Naupo si Gascon sa atangan ng tahanan upang panoorin ang labanang nagaganap. Hindi pa din ito makapaniwalang nangyayari ang isang digmaan sa mismong bakuran. Hindi nakatulog si Gascon ng gabing yon. Inaalala nito ang mga nilalang na maaaring mapahamak. Mas nangingibabaw sa binata ang malasakit at hindi ito namili ng panig. Inantay lang ng binatang magliwanag. Dali-dali itong pumunta sa pinangyarihan ng labanan. Umaasa si Gascon na may mga buhay pang elemento. Ngunit sa kasamaang palad, puro patay na engkanto ang nadatna ng binata. Bumalik ng matamlay si Gascon. Ibinalita sa mga Agta ang nasaksihan. Ikinalulungkot ko mga kaibigan. Pero wala akong nakitang buhay sa mga elementong naglalabang kagabi. Nakakalungkot ang pangyayaring ito na maging sa mundong kinabibilangan nyo, may ganitong uri pala ng hidwaan. Wika ng binata. Hindi maiiwasan ang ganitong pangyayari. Kahit noon pa man, milyong taon na ang nakakaraan. Simula sa paglikha ng mundo, naganap ang isang digmaang naging dahilan ng pagkasadlak namin dito sa lupa. Tugon ng Agta. Oo nga nauunawaan ko. Pero may paraan naman siguro para mapigilan ang kaguluhang ito, di ba? Muling tanong ni Gascon. Sana nga meron, kaibigan. Pero ikinalulungkot kong sabihing wala ng paraan. Ang lahat ng kaganapan ay nakatakda. At wala na tayong magagawa upang mapigilan ito. Tugon ng Agta na nasugatan. Pasensya na kaibigan. Pero malakas ang pananalig ko na may paraan para matigil ang hidwaang ito.
Wika ni Gascon. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam ang dalawang agda. Magaling na din ang mga sugat na natamo ng isa sa kanila, kaya hinayaan na lang niya itong makalis. Ilang araw ang nakalipas na wala namang nangyaring kakaiba. Inakala ni Gascon na yun na ang huli. Ngunit nang minsan siyang pumunta sa tahanan ng isang pasyente upang kumustahin, nalaman ng binatang lalong lumalala ang kondisyon nito. Ayon sa kaanak ng pasyente, maayos na ang pakiramdam ng kanilang anak matapos ang gamutan. Ngunit ilang linggo lamang ang nakaraan, muling bumagsak ang katawan hanggang sa tuluyang maging lantang gulay. Hindi alam ni Gascon ang nangyayari, kaya muli ay sinubukan niya itong gamutin. Nagulat ang binata sa natuklasan. Ayon sa binata, pinamahaya ng nangihinang elemento ang katawan ng pasyente. Dahil sa mga nangyari sa kanya nung nakaraan, naging bukas na portal ang katawang tao at ginamit ito ng nilalang upang magsilbing taguan. Nang malaman ni Gascon ang biglaang pagkakasakit ng pasyente, sinubukan itong kausapin ang nilalang na namamahay dito. "Kaibigan, alam kong naririnig mo ko. Handa akong tumulong kaya sabihin mo sa akin kung ano bang magagawa ko." Wika ni Gascon. Biglang dumilat ang pasyente. Nilingon ang binata. "Wala kang magagawa dahil nakatakda na ang lahat." Tugon ng pasyente. "Sabihin mo sa akin, bakit pinapamahayan mo ang katawan ng dalagang to? Ano bang nangyari sa'yo?" Muling tanong ng binata. "Kailangan kong makaligtas mula sa mga dalakit nun dahil dala ko ang mahalagang impormasyon na maaaring makatulong upang talunin ang mga kalaban at tuluyang wakasan ang digmaang ito. Kung talagang handa kang tumulong, tanggapin mo ko tao. Kahit hindi man kayo dapat makialam, damay na din ang mundo nyo sa digmaang ito." Muling wika ng nakasanib. Biglang napangiti si Gascon dahil napatunayan niyang tama ang iniisip. May paraan nga para wakasan ang lahat ng kaguluhan. "Sige kaibigan, handa akong tumulong. Pero pakiusap, gusto kong umalis ka sa katawan ng dalagang yan dahil hindi niya kinakaya ang presensya mo sa loob ng katawan niya." Utos ng binata. Maya-maya ay nawala ng malay ang dalaga. Ilang minuto ang nakalipas ay bumalik ang ulirat. Tila pinahid ang kanyang naramdaman. Biglang nagbalik ang sigla nito. Ngunit ang mas nakakagulat pa sa lahat, nang makita ni Gascon kung anong nilalang ang nasa loob ng katawan ng dalaga. Isang matikas na lalaking may mahabang gintong buhok ang nakatayo sa uluhan ng pasyente. Nakasuot ng gintong baluti at sa kanang kamay ay may hawak itong binilog na papel. Samantalang ang kaliwang kamay naman ay may hawak na sandata. "Bahabaging langit, isang mandirigmang diwata." Wika ni Gascon. Nagtaka ang mga tao sa tahanang yon. Kaya natanong ng mga ito kung ano ang nakikita ni Gascon. Ngunit hindi na ito sinagot pa ng binata. Sa halip ay nagpaalam itong umalis at sumunod naman sa kanya ang elemento. "Maraming salamat sa iyo, manggagamot. Ngayon pa lang ay tinatanaw ko ng malaking utang na loob ang ginawa mo sa akin. Kailanman, hindi mauunawaan ng isipan ng tao ang mga kagaya namin. Kaya mas mabuting hindi nila kami nakikita." Tugon ng mandirigmang diwata.
Huwag ka munang magpasalamat, kaibigan. Dahil ang totoo, hindi ko pa alam kung paano kita matutulungan o saan ako magsisimula. Kaya pakiusap, kaibigan. Tulungan mo ako para matulungan ko din kayo. Dahil tama ang sinasabi mo kanina. Damay na ang mundo ng mga tao sa nangyayari. Tugon ni Gascon. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Siya nga pala. Ako si Ragon. Pagpapakilala ng nilalang. Ako naman si Gascon. Kinagagalak kitang makilala, kaibigan. Pero ngayon, magmadali na tayo. Baka abutin pa tayo ng dilim sa daan eh. Tugon ng binata. Pagkarating sa tahanan, sinimulang gamutin ni Gascon ang diwata. Hindi naman ganon kalubha ang mga sugat nito, kaya mabilis niyang natapos ang panggagamot. Nagtataka naman ang diwata kung paanong nagawa ni Gascon ang gamutin ang mga kagaya niyang mataas na uri ng elemento. Dahil karamihan sa mga manggagamot, lalo na ang mga babaylan, sa mga diwata at engkanto kumukuha ng kapangyarihan. Kamangha-mangha ang kakayanan mo, kaibigan. Paano mo nagagawang manggamot ng mga elemento? Hindi ba sa amin kayo kumukuha ng lakas? Tanong ni Ragon. Yan naman ang malaki mong pagkakamali, kaibigan. Ang lahat ng kakayanan ko sa may likha nagmumula. Kaya kahit engkantong maharlika ay magagawa kong patayin o gamutin. Tugon ni Gascon. Tunay ngang kamangha-mangha ang kapangyarihang taglay ng mga taong malakas ang pananalig sa may likha. Bagay na nakaligtaan na ng aking mga ninuno nang magrebelde sila sa kaharian ng langit. Wika ni Gascon. Wala na tayong magagawa tungkol sa bagay na yan. Ang pinakamabuting gawin ngayong kaibigan, ayusin ang dapat ayusin. Tsaka, hindi ba't sinabi mo sa akin na may dala kang mahalagang impormasyon? Maaari ko bang malaman kung ano yon? Tanong ni Gascon. Ang dala ko ay mga kasulatang nagsasaad ng mga kahinaan ng depensa ng kalaban. Sa madaling salita, ito ang susi sa kanilang pagkatalo. Tugon ni Ragon. Inilatag ng diwata ang dalang mapa. Namangha si Gascon sa mga nakitang estruktura. Ang mapang yon ay patunay ng isang makabagong sibilisasyon sa kabilang mundo. Tignan mo nga naman oh. Kaming mga tao, nangangapa pa lang sa dilim. Samantalang kayo malayo na ang narating nyo. Wika ni Gascon. Simula pa nang dumating kayo mga tao sa mundo, naitayo na ang mga syudad namin. May mga bagay na kaming natuklasan at naging pangkaraniwan na sa amin na hindi nyo pa nasasaksihan o nararanasan sa buhay nyo mga tao. Tugon ni Ragon. Wala akong alam sa mga ganitong bagay Pero ang alam ko lang, kung pwede lang maiwasan ang digmaan, mas magandang bagay na yon. Muling wika ni Gascon. Napailing na lamang si Ragon sa sinabi ng binata. Dahil ang paniniwala nito, wala nang pag-asang mahinto ang digmaan. Naisin man ito na magkabila ang panig, hindi na ito mapipigilan dahil nakatakda na ang magaganap. Ilang araw ding nanatili si Ragon sa tahanan ng binata hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Pinagmasdan ni Gaston ng diwata habang papasok ng kagubatan.
Maayos naman itong nakapasok sa lagusang nasa malaking puno. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil akala niya tapos na ang obligasyon. Ngunit kinagabihan, laking gulat nito nang may humintong karwahe sa bakuran. Lumabas ang binata upang tignan ito. Nanlaki ang mga mata nang makita ang sakay ng karwahe. Isang matangkad na matanda. Kulay ginto ang buhok, asul ang mga mata, at may suot na korona. May hawak din itong mahabang tungkod na gawa sa ginto. Buwaba ito sa karwahe. Naglakad papunta sa tahanan ni Gascon. Nakatitig lamang ang binata sa lalaking yun nang bigla siyang hinawakan sa ulo ng isa sa mga kasama nitong kawal at sapilitang niyuko. Wala kang karapatang titigan sa mata ang aming hari. Wika ng kawal. Nagulat si Gascon. Hindi niya akalaing hari ng engkanto ang mismong nasa harapan. Kung ganun po, ano po may paglilingkod ng hamak na manggagamot sa inyo, mahal na hari? Tanong ni Gascon. Naparito ako upang alamin kung totoo ang sinasabi ng anak kong ikaw ang gumamot sa kanya. Tugon ng hari. Sino pong anak? Pasensya na po pero sa dami ng natulungan kong engkanto, hindi ko na po maalala. Wika ni Gascon. Kawal, bitawan mo ang binatang yan. Hindi siya kalaban. Wika ni Ragon. Nang marinig ito ni Gascon, kagad niyang inangat ang tingin. Nakita si Ragon na nakatayo sa tabi ng matandang lalaki. O Ragon, tatay mo, anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng binata. Kamangha-mangha ang kakayanan mong manggamot. Bihira ang taong nakakagawa ng ganyan. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakilala ng isang mortal na may kapangyarihang gumamot ng mga elemento. Gusto lang kitang makilala at mapatunayan kung totoo ang sinasabi ng anak ko. Tugon ng hari. Matapos ay naglabas ito ng patalim at hiniwa ang palad. Ano po bang ginagawa niyo, mahal na hari? Tanong ni Gascon. Dali-daling tumayo ang binata at hinawakan ang palad ng hari. Alam niyang sa oras na sila mismo ang sumugat sa kanilang katawan, hindi nila ito kayang paghilumin. Ngayon, ipakita mo sa akin ang kakayanang sinasabi ng anak ko. Pagalingin mo ang sugat na ito. Wika ng hari. Naglabas ng maliit na panyo si Gascon. Inilapat ito sa palad ng hari. Nagusal ng ilang dasal at inihip ito sa mismong sugat. Inilapat ng binata ang palad sa kamay ng hari. Hinayaan itong manatili sa loob ng 5 minuto. Nang tanggalin niya ito, laking gulat ng hari dahil wala na ang sariwang sugat sa kanyang palad. Kahanga-hanga. Kailangan ko ang isang kagaya mo sa aming panig. Inaanyayahang kitang pumalig sa amin. Wika ng hari. Napangiti si Gascon at tumugon. Pasensya na po, mahal na hari. Pero hindi po ako namimili ng panig. Kahit ang mga dalakit nun ang lumapit sa akin,
Gagamutin ko pa din po sila. Ito ang tungkuling kaakibat ng aking kapangyarihan. Kaya pasensya na kamahalan kung tatanggihan ko po ang inyong paanyaya. Tugon ni Gascon. Nagbuntong hininga ang hari at muling nagsalita. Kakaiba ka nga talaga. Kagaya ng sinabi ng aking anak, hindi ka kagaya ng ibang tao. Isang malaking karangalan ang maanyayahan ng isang kagaya ko. Pero baliwala lamang yun sa'yo. At dahil dyan, napahanga mo ako. Ngayon, ano ang kahilingan mo bilang kapalit ng pagtulong mo sa aking anak? Tugon ng hari. Tinignan ni Gascon si Ragon. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko pong hilingin sa inyo na itigil ang pakikidigma sa mga dalakit nun. Alam ko po na may paraan para makapamuhay na mapayapa ang dalawang magkabilang lahi, kahit sa iisang mundo. Wika ni Gascon. Paraan? Sige kaibigan, sabihin mo nga sa akin kung anong paraan ang naiisip mo. Tanong ng hari. Masyadong malaki ang mundo nyo para pag-agawan. Gumawa kayo ng dibisyon. Ibigay sa mga dalakitno ng kanilang teritoryo at protektahan nyo din ang sa inyo. Magkaroon kayo ng kasunduan at pagtibayin ito sa pamamagitan ng dugo. Sa ganun pong paraan, ang sino mang lumabag sa kasunduan, kaagad malilipol. Pero hindi ko po sinasabing sundin nyo ang kahilingan ko o ituring na kautusan. Isaalang-alang po ninyo ang posibilidad ng kapayapaan. Yun lang po ang aking kahilingan, mahal na hari. Tugon ni Gascon. Kagad namang tumalikod ang hari. Sumakay sa karwahe at hindi alam ng binata kung tutuparin ito ang kahilingan o hindi. Huwag kang mag-alala, Gascon. Sa loob ng 7 araw ay malalaman mo ang kasagutan ng aking ama. Paalam sa ngayon. Magkikita pa tayo sa susunod. Wika ni Ragon. Kaagad na din itong sumakay sa kanyang kabayo at umalis. Makalipas ang 1 linggo, hinintay ng binata ang pagbabalik ng hari ng mga engkanto. Ngunit sumapit na lamang ang bukang liwayway. Hindi na ito dumating pa. Ano ba yan? Umasa naman akong papakinggan ng isang hari ang kahilingan at payo ng kagaya ko. Makatulog na nga lang. Wika ni Gascon sa sarili. Akmang pupunta na sana ito sa higaan nang biglang makarinig ng halinghing na mga kabayo. Nang lingunin niya ang pinagmumula ng ingay, nakita ng binata ang napakadaming kawal mula sa panig ni Ragon. Habang nasa kaliwa naman, naglabasan din ang aristokratang pangkat na mga dalakitnon. 2 nilalang ang naglalakad papunta sa harapan ni Gascon. Ang isa sa kanila ay hari ng mga engkanto at ang isa sa palagay ng binata ay pinuno ng mga dalakitnon. Ikinagagala ko pong makita kayong muli, kamahalan. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Gascon. Napangiti naman ang hari at tumugon. Huwag ka nang masyadong maging formal, Gascon. Naparito kami ng pinuno ng mga dalakitnon upang ipaalam sa iyo na nagkaroon kami ng kasunduan at simula nang sinunod ko ang payo mo, naging mas mapayapa ang aming mundo. At bukod pa dyan,
Naparito kami upang ialay sa iyo ang aming regalo. Wika ng hari. Sumenyas pa ito na lumapit si Ragon. Eto kaibigan, tanggapin mo ang aming pasasalamat. Huwag mo sanang tanggihan. Gamitin mo upang makapamuhay ng maayos. Karapat dapat ka sa gantimpalang ito. Wika ni Ragon. Sabay abot ng maliit na supot kay Gascon. Napakabigat nito para sa ganong supot. Kaya dali-daling binuksan ng binata ang sisidlan. Nanlaki ang mga mata nang makita na ang laman pala nito ay ginto. Nawili na si Gascon sa kakatitig na hindi man lamang namalayang umalis na ang grupo ni Ragon. Ito ang naging simula ng pagbabago sa buhay ng binata. Nagkaroon ito ng sariling tahanan. Naging maayos man ang naging pamumuhay ni Gascon. Hindi siya tumalikod sa tungkulin sa Diyos bilang manggagamot ng mga tao, maging ng mga engkanto. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Alas. Taong 2001. Probinsya ng Siquijor. Naranasan mo na bang mabaliw sa pag-ibig? Yung tipong kaya mong gawin ang lahat para mabalik lamang ang pag-iibigan na akala mo ay naudlot lamang. Paano kung hindi ka na pala gusto ng taong hinihintay mo ng matagal? Ang istoryang tampok natin sa araw na ito, maihahalin tulad sa kasabihang mabilis ang karma. Sa Barangay Paleg, Dinalungan, Aurora, naninirahan ang binatang si Alas kasama ang inang si Iseng. Kilala sa pagiging matinik na babae si Alas. Kinababaliwan ng halos lahat ng kababaihan sa kanilang barangay. Madalas itong pagsabihan ng ina na huwag paglalaruan ang damdamin ng mga kababaihan. Ngunit matigas ang ulo ng binata. Nay, kasalanan ko bang hinahabol nila ako? Isa pa, sinasabi ko din naman sa kanila na may mahal na ako At yun ay si Diana. Wika ni Alas. May mahal ka na. Si Diana kamo. Pero nakita kita noong nakaraang araw. May kaakbay kang babae. Tama bang gawain yun, anak? Hindi ka namin pinalaki ng tatay mo na maging isang babaero. Tandaan mo, kapag nanakit ka ng babae, parang sinakta mo na din ako. Tugon ni Nanay Iseng. Napakamot na lamang sa ulo si Alas dahil hindi na ito nakalusot pa sa mga sinasabi ng ina. Nay naman, tropa ko lang po yun. Hindi ko babae tsaka anong magagawa ko? Lapitin ako ng babae. Kapag nilayuan ko naman sila, sasabihin nila masama ang ugali ko at hindi maganda ang pagpapalaki sa akin. Alam mo naman po na pagdating sa'yo, makikipagtalo talaga ako. Pagpapalusot ni Alas. Talaga lang ha. Hindi naman yata ako naniniwala dyan, anak. Kahit nalapitin ka ng babae, kung marunong kang dumistansya, magagawa mo. Hindi nila iisipin na masama ang ugali mo. Basta tama ang pinapakita. Tugon ni Nanay Iseng. Hindi na nakasagot pa ang binata dahil alam niyang hindi siya mananalo. Ilang sandali pa. Dumating si Diana sa tahanan ng mag-ina. Kaagad itong nagmano kay Nanay Iseng. Bumalik naman siya sa pisngi ng nobyo. Magandang araw po, Nanay Iseng. May dala po ako mga gulay. Tira po yan sa mga nilako ko kanina.
Huwag po kayo mag-alala dahil bagong pitas lamang po ang mga yan. Sadyang nalanta lang ng dahil sa init ng panahon. Bungad ni Diana. Natuwa naman si Nanay Iseng sa sinabi at binigay ng nobya ng anak. Mabuti pa itong kasintahan mo. Napakasipag. Wala akong masabi. Ikaw kaya anak, kailan mo maiisipan magsipag? Nakakahiya naman at palagi na lang tayong binibigyan ng mauulam nitong nobya mo. Samantalang ikaw, nakanganga na lang palagi. Wika ni Nanay Iseng. Wala po yan, Nay. Kesa naman po masayang sa bahay, ibibigay ko na lang po dito sa inyo. Mapapakinabangan pa yan. Tugon ni Diana. Napakabait mo talagang bata ka. Kailan ko pa makikilala ang mga magulang mo? Ni minsan hindi mo kami pinakilala sa kanila. Paano sila liligawan ng anak ko kung hindi namin sila kilala? Naging magkasintahan na kayong dalawa. Pero ni minsan hindi pa namin nakikilala ang pamilya mo. Pero halata namang mabuting tao sila. Dahil napalaki ka nila na isang napakabait na bata. Buling wika ni Nanay Iseng. Napangiti naman si Diana sa sinabi ng babae. Ganun talaga, Nay. Marunong po ako mamili ng babaeng mamahalin eh. Napakaswerte ko nga po kay Diana eh. Bukod sa mabait napakaganda pa. Wika ni Alas. Ay sus, napakabulera mo talaga. Kaya nakuha mo ko eh. O siya, dito na po muna ako. Alam niyo naman po may pagka-istrikto yung mga magulang ko eh. Kapag gabi na, gusto nilang nasa bahay na ako. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod ah. Tugon ni Diana. Matapos magpaalam ay umuwi na ito sa tahanan. Kaagad namang niluto ni Nanay Iseng ang mga dalang gulay ng dalaga at iyon ang kanilang naging hapunan. Lingid sa kaalaman ng mag-ina, may tinatagong sikreto ang tila perpektong si Diana. Kaya hindi ito lumalabas tuwing gabi. Dahil nagpapalit ito ng anyo bilang aswang. Samantalang hindi naman talaga istrikto ang mga magulang. Ang totoo niyan ay wala ng pamilya si Diana. Ngunit ganun pa man, kahit na aswang si Diana ay mabuti ito sa kapwa. Ni minsan wala itong biniktima sa kanilang baryo. Pinagtsatsagaan ang mga alagang hayop. Magandang dalaga si Diana. Kaya naman maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa dalaga. Ngunit nakatuon lamang ang atensyon nito kay Alas. Mahal na mahal ni Diana ang binata. At para sa kanya, si Alas na ang nais makasama habang buhay. Ngunit hindi lamang niya masabi ang tunay na pagkatao sa binata. Dahil natatakot siya na layuan siya nito. Naging matagal din ang relasyon ng dalawa. Mahal na mahal ni Diana ang nobyo at halos lahat ng meron ito ay binibigay niya kay Alas. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawala ang pagmamahal ni Alas sa nobya dahil naging mahigpit ito sa kanya. Minsan ay nagkasagutan pa ang mga ito dahil sa inasal ni Diana. Nang makita nito na may kasamang ibang babae ang nobyo. Minsan di ko na nagugustuhan ang inaasal mo, Diana. Bakit ba lagi kang ganyan? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Wika ni Alas. Natahimik ang dalaga sa sinabi ng binata. Para bang nainis ito sa inasal ng nobyo. Kahit sinong babae magagalit. Kung makikita nilang nobyo nila, may kasamang ibang babae. Ikaw kaya lumagay sa sitwasyon ko. Wika ni Diana. Sa puntong iyon nagalit na si Alas.
Hindi ito nagsalita at tinalikuran na lamang ang kasintahan. Makalipas ang ilang araw, sinuyo ni Diana si Alas. Ngunit sa puntong yon, gusto nang makipaghiwalay ng binata kaya naman kinausap nito ng maayos ang kasintahan. Pasensya na Diana pero hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari sa ating dalawa. Madalas na tayo nag-aaway at nagkakasakitan. Nagbabatuhan pa tayo ng masasakit na salita na hindi naman dapat. Mas mabuti siguro, itigil na lang natin to. Masyado pa naman tayo mga bata kaya naman, panigurado, kung tayo talaga ang tinadhana, magkikita pa rin tayo sa huli. Nakikipaghiwalay na ako sa iyo, Diana. Nasasakal na ako sa pagiging strikto mo eh. Hindi pa tayo kasal kaya naman, hindi mo dapat ako pinaghihigpitan ng ganun. Palagi ka na lang nagwawala sa tuwing may nakikita kang ibang babaeng kasama ko eh. Kahit na wala naman kaming ginagawang masama. Ayokong dumating sa punto na mawawala yung pagmamahal ko sa'yo ng dahil sa pinapakita mo ugali. Wika ni Alas. Naluha na lamang si Diana sa mga sinabi ng kasintahan. Hindi nito lubos maisip na magtatapos ang kanilang relasyon sa ganong paraan. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukha namang nakapagdesisyon ka na. Tama naman ang sinabi mo eh. Kung tayo talaga sa huli, pagtatagpuin tayo ng tadhana. Sana lang wag mo kong kakalimutan ha. Hihintayin ko pa rin ang araw na handa ka na ulit na papasukin ako sa buhay mo. Tugon ni Diana. Sa huling pagkakataon nagyakapan ang magkasintahan. Iyak ng iyak ang dalaga at hindi nito matanggap na naghiwalay na sila ni Alas. Matapos makapagpaalam sa isa't isa, umalis na si Diana. Nalungkot naman si Nanay Iseng sa paghihiwalay ng dalawa. Ngunit wala itong magagawa dahil nagpasya na ang anak. Buo na ba talaga ang loob mo anak? Hindi na ba magbabago? Kasi nasaktan mo na si Diana. Makikita mo naman sa mga mata niya. Tanong ni Nanay Iseng. Tumango naman si Ala sa sinabi ng ina. Buo na ang pasya nito at kahit na sino ay hindi na yon mababago. Nakakapagod na din kasi Nay. Isa pa, ayokong humantong sa puntong masaktan ko siya ng sobra-sobra. Dahil sa totoo lang po, hindi ko na mahal si Diana eh. Hindi na gaya ng dati na siya na yung babaeng nakikita ko sa hinaharap. Ngayon kasi Nay, parang ang labo na ng lahat sa amin eh. Buhat nang ipahiya niya ako sa lahat. Mali po ba yung naging pasya ko Nay? Tugon ni Alas. Niyakap ni Nanay Iseng ang anak. Nang mga oras na yon ay hindi na pinagalitan pa ng ina. Tama lang ang ginawa mo anak. Alangan naman ipilit mo pa ang mga bagay na hindi pwede, hindi ba? Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi mo na mahal si Diana. Kaya tama lang ang ginawa mo. Wika ni Nanay Iseng. Kahit nalulungkot sa nangyari, pinilit ng ina na maging praktikal at balanse sa sitwasyon. Matapos ang araw na yon, pinili ng mag-ina na lumayo na muna sa lugar upang makapagsimula ng bagong buhay. Lumipat ang mag-ina sa Siquijor, probinsya ni Nanay Iseng. Mabuti na lang pala Nay, pinaglaban mo itong lupa ni Lolo no? Kundi, wala tayong matutuluyan na bahay. Wika ni Alas. Ngumiti lamang si Nanay Iseng at napagtanto na tama ang anak. Mabuti na lamang at hindi niya yon binenta noon. Nagsimula muli ang mag-ina ng bagong buhay sa baryo.
Maraming naging kaibigan si Alas at lahat ng mga ito ay naging magandang ehemplo sa binata, lalo na si Dahlia. Itong anak mo, tita, masyadong babaero. Hindi marunong makontento sa isa. Alam mo, Alas, hindi ka pa bata, no? Tandaan mo, darating din yung panahon na kailangan mong magpamilya. Lalo na't tumatanda na si tita, oh. Wika ni Dahlia. Ay nako, ilang beses ko na yung pinagsabihan si Alas. Hindi naman nakikinig sa akin. Pagod na ako magpaalala sa kanya. Tugon ni Nanay Iseng. Sus, ako na naman ang napag-usapan ng dalawang to. Hayaan nyo, magugulat na lang kayo. Wika ni Alas. Sus, yan naman yung palagi mong sinasabi. Sanay na kami sa mga palusot mo, no? Muling wika ni Dahlia. Napangiti ang mag-ina sa sinabi nito. Palagi niyang binabara ang binata at hindi nagtagal. Nagkagusto si Alas sa kaibigan. Matagal ding sinuyo at niligawan ni Alas si Dahlia. Nang sagutin siya ng dalaga, hindi na nagsayang pa ng oras ang binata at pinakasalan niya kagad ito. Makalipas ang 5 taon na pagsasama bilang mag-asawa, biniyayaan ang dalawa ng anak. Sa wakas ay nabuntis din si Dahlia. Walang mapagsidla ng saya si Nanay Iseng nang malaman na magiging lola na ito. Ay nako, sa wakas, magkakaroon na ako ng apo. Napakatagal nyo ng kasal at nagsasama. Salamat sa Diyos at nabiyayaan na kayo na magiging anak. Wika ni Nanay Iseng. Kaya nga po na hindi din po namin inaasahan. Kaya naman labis kami nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang pinagkaloob niya. Tugon ni Dahlia. Mabuti na lang talaga na nabuntis itong asawa ko. Kundi, iisipin ko talaga na yun ang karma ko. Wika ni Alas. Aba, naging mabuting tao naman ako, no? Kaya naman mabait ang Diyos sa akin. Tugon ni Dahlia. Nag-asaran pa ang mag-asawa. Walang nagbago sa pagsasama ng mga ito na labis na kinatuwa ni Nanay Iseng. Mabuti nga at napabago mo itong anak ko. Akala ko tuloy tatandang babaero. Binata yan. Wika ni Nanay Iseng. Natawa naman ang mga ito sa sinabi ng ina. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam si Alas sa dalawa. Nagpunta ang binata sa bayan upang mamili ng kanilang mauulam. Hindi na sumama pa si Dahlia dahil paggabi na din ng oras na yon. Nang makarating sa bayan, kagad na binili ni Alas ang mga binili ng asawa. Habang namimili, nakabangga ng binata ang isang babae. Miss, pasensya na. Diana? Ikaw ba talaga yan? Wika ni Alas. Maging ang babae ay nagulat nang muling makita ang dating kasintahan. Ako nga ito. Ang tagal na din nating hindi nagkita. Kamusta na kayo ni Nanay Iseng? Nakangiting wika ni Diana. Maayos naman. Ang totoo niyan, may asawa na ako at magkakaroon na kami ng anak. Ikaw, kamusta ka? Teka, paano ka napadpad dito sa Siquijor? Ang layo nito sa Aurora. Tanong ni Alas. Matagal pang nagkwentuhan ang dalawa. Hindi may kakailang na-miss nila ang isa't isa.
Matapos na mag-usap, nagpaalam na si Alas. Nagkataon namang malapit ang tahanan ni Diana sa bahay nila Alas. Kaya naman sumama ito upang makamusta si Nanay Iseng. Pagkarating sa tahanan, kaagad namang nagmano si Diana kay Nanay Iseng. Nagulat naman ang ginang dahil matagal nang hindi ito nakita ang dalaga. Diana, ikaw na nga ba yan? Mabuti naman at nagkita muli tayo. Nga pala, ito ang manugang kong si Dahlia. Magkakaanak na sila ni Alas. Wika ni Nanay Iseng. Masayang nagbahagi ng kwento si Nanay Iseng sa dating kasintahan ng anak. Matapos ang mahabang oras na pag-uusap, nagpaalam na si Diana sa mga ito. Binati pa nito ang mag-asawa. Napakaganda po niya. Bakit sila naghiwalay ni Alas? Mukhang mabait naman po si Diana. Wika ni Dahlia. Inako, napakaselosa kasi nun. Tsaka itong si Alas ang nakipaghiwalay. Masyado pa kasi sila mga bata ng mga panahong yon. Pero sabi nga diba, kung kayo sa huli, kayo talaga. Eh wala, hindi sila para sa isa't isa ng anak ko. Tugon ni Nanay Iseng. Natahimik na lamang si Dahlia. Hindi mawala sa isipan ang magandang hugis na mukha ng dating kasintahan ng asawa. Mula ng araw na yon, palagi nang nagpupunta sa tahanan nila si Diana. Minsan pa panay ang lapit nito kay Alas. Ngunit palagi itong nilalayuan ng lalaki bilang respeto sa asawa. Hindi naman nagalit o nagselos si Dahlia sa mga kinikilos ni Diana. Nauunawaan niya ito. Hanggang sa huminto na din si Diana sa paglapit kay Alas. Kinaibigan nito si Dahlia at palaging sinasamahan sa bayan upang bumili ng mga gamit na magiging anak ng dalawa. Huwag niyo akong kalimutan ha. Ninang ako sa magiging anak niyo. Hindi pwedeng mawala ako sa listahan. Wika ni Diana. Aba oo naman. Ikaw ang unang-una kong ilalagay no? Tugon ni Dahlia. Napangiti naman si Diana. Hinimas nito ang tiyan ni Dahlia at nagpaalam na sa mga ito. Mula ng araw na yon, hindi na nagpakita ang dalaga sa kanila. Palagi ding sumasakit ang tiyan ni Dahlia. Lingid sa kalaman ng mag-asawa, nilagyan ni Diana ng sumpa ang batang dinadala ni Dahlia. Palabas lamang ni Diana na mabait ito sa mag-asawa. Ngunit sa kaibuturan ng puso, namumutawi ang inggit at galit. Gagawin ko ang lahat para masira ang pamilyang binuo niyo. Nang sa ganun, bumalik ka lang sa akin. Wika ni Diana sa sarili. Nag-usal ito ng orasyon habang napapalibutan ng itim na kandila. Sa kabilang banda, hindi makatulog na maayos si Dahlia. Palagi na lamang sumasama ang pakiramdam at madalas hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Mahal, ang sakit ng tiyan ko sobra. Para bang lalabas na yung anak natin. Wika ni Dahlia. Namumuo na ang pawis nito at sa pagkakataong yon, naramdaman ni Dahlia na pumutok na ang panubigan. Kaagad namang sinugod sa ospital si Dahlia. Abot-abot na pagdarasalang ginawa ni Alas ngunit sa huli, patay na nang lumabas ang bata. Hindi makapaniwala ang pamilya dahil ang unang anak ng mag-asawa ay lumabas na walang buhay. Nalugmok ang mag-asawa sa nangyari sa kanila.
Sa puntong yon nagpakita na si Diana. Nabalitaan ko ang nangyari sa anak ninyo. Nakikiramay ako ha. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta. Naging abala ako sa ibang bagay eh. Wika ni Diana. Pinilit ngumiti ni Dahlia kahit namugto ang mga mata kakaiyak. Ayos lang yun. Nauunawaan ko. Ang sakit lang na wala akong kaalam-alam na ang batang iniingatan ko. Lalabas na wala ng buhay. Tugon ni Dahlia. Niyakap naman ni Diana ang babae na tila may pakialam ito sa nararamdaman niya. Palagi mong tatandaan. Pagsubok lang ito. Mas mabuting magpahinga ka muna. Habang buhay. Wika ni Diana. Hininaan nito ang huling salitang binanggit. Pakiramdam ni Dahlia katapusan na ng mundo at tuwang-tuwa naman si Diana na makitang miserable si Dahlia. Ang inaakalang kaibigan ni Dahlia ang siyang dahilan pala ng pagkawala ng kanilang anak. Nang mailibing ang sanggol, nagpa siya ang mag-asawa na kalimutan na lamang ang mga nangyari sa halip na ilugmok ang sarili. Mabigat man ang mga naganap sa pamilya, mas pinili ng mag-asawa na tanggapin ng bukal sa puso ang mga nangyari. Mas lalo namang nanggalaiti sa galit si Diana dahil bigo itong masira ang relasyon ng dalawa. Hindi nagtagal. Makalipas ang 3 buwan muling nagbuntis si Dahlia. Kaya naman lubos na nagpapasalamat ang mag-asawa sa itaas. Kagad na kumalat sa buong lugar ang muling pagdadalang tao ni Dahlia. At sa puntong yon, mas lalong inalagaan ni Alas ang asawa. Hindi na ito umalis sa tabi ng asawa. Lalo na mag-6 na buwan na ang tiyan nito. Mas naging mahigpit si Alas. Ngunit hindi pa rin tumigil si Diana. Sa tuwing sasapit ang hating gabi ay palagi nitong dinadalaw ang tahanan nila. Inaaswang niya ito sa pag-aasam na muling makuha si Alas kapag nasira ang pagsasama ng dalawa. Isang gabi mahimbing na natutulog si Dahlia. Bigla na lamang itong nagising. Ilang sandali pa ay napasigaw ito nang makita ang isang kulay pulang tila sinulid. Kagad namang nagising si Alas. Kaya naman dali-daling umalis si Diana. Niyapos naman ng binata ang asawang nanginginig sa takot. Tama naman. Wala naman akong nakita eh. Baka namamalik mata ka lang. Wika ni Alas. Pinilit naman ni Dahlia ang nakita. Kaya walang nagawa si Alas kundi ang lumabas ng kanilang tahanan. Bit-bit ang mahabang itak na bagong hasa pa lamang. Lumabas ka sa pinagtataguan mo. Hayop ka. Ano bang gusto mo? Patahimikin mo nga kami. Sigaw ni Alas. Nagising naman si Nanay Iseng sa lakas ng boses ng binata. Bakit ka ba sumisigaw riyan, Alas? Oras na ng gabi. Baka makabulahaw ka ng kapitbahay. Sita ni Nanay Iseng. Sinaway nito ang anak at hinila papasok ng tahanan. Nay, mukhang ginagambala ng aswang itong si Dahlia eh. Kapag nahuli ko ang aswang na yon, sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan pa ng araw. Wika ni Alas. Bukas pumunta ka sa bahay ni Jude. Yung kaibigan ko. Magaling na albularyo yon. Humingi ka sa kanya ng tulong para mahuli mo yung umaaswang kay Dahlia. Bungkahin ni Nanay Iseng. Napatango na lamang si Alas.
Bumalik na sa pagtulog ang mga ito at kinabukasan. Maaga pa lamang ay umalis na si Alas. Nagpunta ito sa tahanan ng kaibigan ng ina. Pagpasok sa loob ng tahanan ni Jude, natukoy kagad nito ang pakay ng binata. Kakilala niyo ang aswang na gumagambala sa iyong asawa? Nais mo bang malaman kung sino ito? Tanong na matanda. Opo, Manong. Kahit sino po siya. Hindi ko po siya mapapatawad sa pang-aaswang sa asawa ko. Tugon ni Alas. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Nang gabi ding yon, dali-dali nitong inayos ang mga kagamitan. Kinuha nito ang buntot paging nakasabit sa pintuan. Iniabot din na matanda ang isang itak kay Alas. Sinabi nitong sagrado ang sandatang yon na pinahidan pa ng lana. Matapos yon ay umalis na ang dalawa. Nagtataka si Alas dahil ang dinadaanan nila ay papunta sa tahanan. Hanggang sa napadpad nga sila sa bahay nila Alas. Ngunit nagpatuloy pa sila sa paglalakad. Ilang distansya lamang mula sa tahanan. Bigla na lamang nagsalita ang albularyo. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, aswang! Sigaw na matanda. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan. Unti-unting may lumabas mula sa tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Alas nang makita kung sino ang aswang na tinutukoy ni Mang Jude. Walang iba kundi si Diana. Ikaw? Teka, wala namang kaming kasalanan sa iyo ng asawa ko ah. Bakit mo yung ginawa sa kanya? Tanong ni Alas. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mong pag-iwan sa akin? At nang makita kita, ngayon may asawa at magiging anak ka na? Hindi ko yun matatanggap. Ikaw masaya na. Pero ako, miserable pa din ang dahil sa'yo. Tugon ni Diana. Pero, matagal na panahon na yun, Diana. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Diana naman, kailangan mong tanggapin na hindi nga tayo tinadhana. Muling wika ni Alas. Hindi na nagsalita pa ang babae at biglang umangil. Nagpalit ng anyo si Diana at akmang papasugod na sana kay Alas. Dito na kumilos ang albularyo. Hinampas nito ng buntot page ang aswang. Napaatras si Diana. Makikita sa tagiliran nito ang malaking latay. Nagpatuloy lamang sa paghampas ang albularyo hanggang sa napadapa na lamang sa lupa ang dalaga. Tama na. Sumusuko na ako. Pakiusap. Humihingi ako ng patawad sa ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Wika ni Diana. Dali-dali namang pinigilan ni Alas ang albularyo at sinabing, Tama na po, Mang Jude. Sa tingin ko po, kasalanan ko din kung bakit nagkaganyan siya. Meron din po akong pagkukulang sa babaeng yan. Sige Diana, papalampasin kita ngayon. Pero sa oras na guluhin mo ulit ang pamilya ko, ako mismo ang papaslang sa'yo. Wika ni Alas. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Alas? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang babaeng yan din ang dahilan kung bakit namatay ang sanay magiging panganay na anak mo? Tugon ni Mang Jude. Dagdag pa ng matanda.
Si Diana ang nagpataw ng sumpa sa sanggol na dinadala ni Dahlia kaya ito namatay. Dito na nagpintig ang tenga ni Alas. Gamit ang bigay na itak na matanda. Walang awa nitong sinabunutan si Diana. Tinapakan ang katawan at dali-daling tinagpas ang leeg. Napasigaw na lamang sa sobrang galit si Alas. At dahil sa sobrang hindi matanggap ang narinig, bigla na lamang itong nawala ng malay. Pagkagising ng binata ay nasa loob na ito ng tahanan. Natanong pa ito ng asawa at ina kung anong nangyari. Ngunit pinili na lamang niya na wag sabihin ang mga nalalaman. Nagdahilan na lamang ito sa kanila. Magpasa hanggang ngayon, meron ng 2 anak si Lalas. Ngunit hindi pa rin niya malilimutan ang mga naganap nang mamatay ang unang anak. Nang dahil lamang sa sumpa ng dating kasintahan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Minsan kahit anong buti ng iyong puso, kaya nitong baguhin ang isang tao. Kahit ang mabuting nilalang, kaya nitong baguhin upang maging masama. Kaya mga katombi, palagi nating ingatan ang mga taong nasa paligid natin. Dahil baka tayo din ang dahilan ng kanilang pagbabago sa masama. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.